Ang bagay tungkol sa supercharger ay libre ito. Ito ay hindi lamang libre ngayon. Ito ay libre magpakailanman. Ang bilang ng mga estasyon ng supercharging ng Tesla ay tumataas ng husto. Sa pagtatapos ng susunod na buwan, triplehin na natin ang bilang ng mga station. Ang Tesla CEO na si Elon Musk ay inanunsyo na ang tagagawa ng electric car ay nagpapalawak ng network ng mga station ng singilin. Ita-triple ng Tesla ang lugar na sakop ng mga solar-powered charging station nito sa susunod na buwan. Ibig sabihin, ang mga may-ari ng mga Model S na sasakyan nito ay dapat na makapagmaneho ng cross-country mula Los Angeles hanggang New York. Naabutan namin si Musk at hiniling sa kanya na ipaliwanag ang pagpapalawak. Mayroong talagang dalawang pangunahing bagay na ipinapahayag namin ngayon na may kahalagahan at isang pagpapabuti ng teknolohiya ng supercharger na magbabawas sa oras ng pagsingil sa kalahati. Binabago muli ni Tesla ang laro. Inanunsyo lang ni Elon Musk ang isang bagong supercharger na makakapag-charge ng electric car sa loob lamang ng isang minuto. Ang Tesla ay lumago mula 90 kilowatts noong 2012 hanggang 250 kilowatts ngayon. Ngunit ang problema ay, ang mga supercharger ay hindi lamang sapat na mabilis. Para sa mga nadidismaya sa paghihintay na ma-charge ang kanilang EV, maaring matapos ang mga araw na yon. Kaya paano gumagana ang bagong supercharger? At ano ang ginagawang mas mabilis kaysa sa anumang nakita natin dati? Sumali sa amin habang isiniwalat namin ang pinakabagong charger ng Tesla na magpapabago sa EV market magpakailanman. Ang teknolohiya ng mabilis na charger ng Tesla. Sa 3 hanggang 6 na kilowatts lang na bilis ng pag-charge, mga di-kuryenteng sasakyan ay dating masakit mag-charge. Halimbawa, ang Toyota RAV4 EV ay tumatagal sa pagitan ng 8 hanggang 12 oras para sa buong charge sa mga karaniwang level 2 na charger. Sa kabutihang palad, lahat ng iyon ay nagbago noong 2012 sa pagpapakilala ng mga supercharger ng Tesla. Naghahatid ng lakas sa pag-charge na 90 kilowatts, ang mga supercharger ng Tesla ay nagbibigay ng napakalaking 170 milyon ng saklaw sa loob lamang ng 30 minutong pag-charge. Bago ang mga supercharger, ang ilang mga driver ng EV ay gumamit ng mga pampublikong charger na may bilis na hanggang 50 kilowatts. Gayunpaman, hindi iyon sapat at tumagal ng ilang oras upang makapaghatid ng sapat na kapangyarihan para sa isang desenteng biyahe. Para makipagkompetensya ang mga EV sa mga gas car, kinailangan ni Tesla na gawing mas mabilis at maginhawa ang pagsingil hanggat maaari. Iyan ay kung saan ang supercharger network ay pumasok. Ngunit iyon ay kalahati lamang ng kwento. Kita mo, noong 2012, naisip ng lahat na ang mga supercharger ang pinakamahusay na makikita natin. Ngunit mayroon pa ring ilang critical na issue sa mga charger na iyon. Nasa karera na ngayon si Tesla na maghatid ng mga charger na nakakabawas sa performance ng mga supercharger. At ang dahilan ay magugulat sa iyo. Ang mga unang generasyong supercharger ay inilunsad sa California. Sa unang pagkakataon, maaring pumunta ang mga may-ari ng EV sa mahabang paglalakbay nang hindi nababahala na ma-stranded o maghintay ng tuluyan upang makapag-recharge. Ang Tesla ay hindi lamang gumawa ng mas mabilis na mga charger, gumawa ito ng isang buong network. Binuo ni Tesla ang mga supercharger sa sukat at madiskarteng inilagay ang mga ito sa mga highway at pangunahing ruta. Ginawa nitong si Tesla ang tanging kumpanya ng EV na maaring mangako ng practical na paglalakbay sa malayo. Ngunit bilang revolutionaryo nila, ang mga naunang supercharger ay may mga limitation. Aminin natin, 90% ng kapangyarihan ay mabilis, ngunit hindi pa rin ito malapit sa bilis ng pagpuno ng tangke ng gas. Ang 30 minuto para sa isang desenteng pagsingil ay isang malaking pagpapabuti sa loob ng 12 oras. Ngunit naunawaan ni Elon Musk na marami pa rin kailangang gawin. Kinailangan ng mga may-ari ng EV na mag-time ng mabuti sa kanilang paghinto at kung dumating sila sa isang abalang supercharger station, maaaring kailanganin pa nilang maghintay ng mas matagal. Ngunit may isa pang problema. Walang istasyon para sa lahat sa mga unang taon. Maliit ang supercharger network ng Tesla na may kaunting mga location lamang sa California at mga nakakalat na site sa ibang mga estado. Kinailangan ng mga driver na maingat na i-map out ang kanilang mga biyahe upang matiyak na hindi sila mauuwi sa isang lugar na walang charger sa malapit. Mabilis na pinalawak ni Tesla ang network, ngunit noong mga unang araw na iyon, ang pagkuha ng mga EV sa malayuang paglalakbay ay malaki pa rin ang panganib. Pagkatapos ay nagkaroon ng issue ng shared power. Maaring suportahan ng mga supercharger cabinet ang dalawang stall, ngunit hindi sila naghahatid ng buong lakas sa dalawang kotse ng sabay-sabay. Kung huminto ka sa isang station at may nakasaksak na sa tabi mo, bumaba ng husto ang bilis ng pag-charge. Ito ay nakakabigo para sa mga may-ari ng Tesla, lalo na sa mga abalang lugar. Kahit na ang network ng supercharger ay milya-milya ang unahan sa iba pang mga options sa pag-charge, mayroon pa ring puwang para sa pagpapabuti.
Kaya't muling ginulat ni Tesla ang mundo noong 2016 gamit ang My2 supercharger at maximum na bilis ng pagsingil na 150 kilowatts. Nangangahulugan iyon na ang isang Tesla ay maaring magdagdag ng mga 180 milya sa loob ng 30 minuto. Isang pagpapaboot, ngunit hindi pa rin sapat na mabilis para sa karamihan ng mga driver. Oh, may isa pang issue sa V2s. Nagbahagi pa rin sila ng kapangyarihan sa pagitan ng mga stall. Ibig sabihin, kung abala ang isang station, maaring hindi mahulaan ang mga oras ng pagsingil. At nung naisip ng mundo na tapos na si Tesla, gumawa sila ng isang bagay na ikinabigla ng lahat noong 2019. Ihahayag namin ito. Maghintay ka lang. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa mga supercharger ng V3. Naghatid ang V3 ang hanggang 250 kilowatt ng kapangyarihan na ginagawang mas mabilis ang pag-charge kaysa dati. Sa V3, ang isang Tesla Model 3 na kotse ay maaring magdagdag ng humigit kumulang 75 milya ng saklaw sa loob lamang ng 5 minuto. At dahil wala ng power sharing, nakuha ng bawat kotse ang buong bilis na kaya nitong hawakan. Ito ay isang game changer para sa long-distance travel. Naging mas madali ang mga biyahe sa kalsada at hindi na kailangang mag-alala ng mga may-ari ng Tesla kung may ibang taong nakasaksak sa tabi nila. Sa kabutihang palad, hindi lang iyon. Tinutugunan din ng V3 ang isa pang pangunahing issue, pamamahala ng baterya. Ang fast charging ay maaring magpainit ng mga EV na baterya na maaring mabawasan ang kanilang habang buhay sa paglipas ng panahon. Upang malutas ito, ipinakilala ni Tesla ang isang tampok na tinatawag na en route battery warm-up. Inihahanda nito ang baterya habang papalapit ang kotse sa isang supercharger na dinadala ito sa pinakamainam na temperatura para sa mabilis na pag-charge. Ang maliit ngunit mahalagang feature na ito ay gumawa ng malaking pagkakaiba na binabawasan ang mga oras ng pag-charge at pinananatiling malusog ang mga baterya sa katagalan. Sa kabila ng mga pagpapahusay na ito, ang V3 supercharger ay mayroon pa ring mga limitation. Ang isa sa pinakamalaki ay ang pagiging tugma. Kita mo, ang supercharger ay particular na idinisenyo para sa mga Tesla, kaya hindi sila magagamit ng ibang mga EV. Hindi ito naging problema noong si Tesla ang tanging pangunahing manlalaro sa long-range na EV market. Ngunit habang mas maraming gumagawa ng sasakyan ang nagpakilala ng kanilang mga dekuryenteng sasakyan, tumaas ang pangangailangan para sa mabilis na universal charging. Sa kalaunan, sinimulan ni Tesla ang pagbubukas ng ilang supercharger sa mga hindi Tesla EV. Ngunit ang proseso ay mabagal at karamihan sa network ay nanatiling eksklusibo sa mga may-ari ng Tesla. At ito ay mayroong sorpresa sa iyo, ngunit ang bilis ay isa pang limitation. Bagamat hindi ka panipaniwalang mabilis ang 250 kilowatts, hindi pa rin ito sapat upang tumugma sa karanasan ng pagpuno ng gas car. Kahit na may pinakamabilis na charger, mas matagal pa rin ang full charge kaysa sa mabilisang paghinto sa isang gasolinahan. Para sa mga pang-araw-araw na commuter, hindi ito isang malaking bagay. Karamihan sa mga tao ay naniningil magdamag sa bahay. Gayunpaman, para sa mga road tripper at commercial driver, mahalaga pa rin ang oras ng pagsingil. Ang isa pang hamon ay ang infrastruktura. Ayon sa mga eksperto, ang mas mabilis na mga charger ay nangangailangan ng higit na kapangyarihan. At hindi lahat ng location ay maaring suportahan ang mga pangangailangan ng enerhiya ng mga supercharger ng V3. Kinailangan ni Tesla na i-upgrade ang mga local na electrical grids na nagpabagal sa pagpapalawak. Habang patuloy na pinalaki ng Tesla ang network nito, may mga gaps pa rin sa coverage at may limitadong availability ng supercharger ang ilang lugar. Ang lahat ng mga hamon na ito ay nagtuturo sa pangangailangan para sa isang bagay na mas mahusay. Isang bagay na maaring mag-charge ng mas mabilis, gumana sa mas maraming sasakyan, at magkasya ng maayos sa lumalaking EV market. Doon papasok ang V4 supercharger cabinet. Ngunit ano nga ba ang pinagkaiba ng V4? Paano nito natutugunan ang mga problema na hindi nalutas ng mga nakaraang supercharger? Panatilihin ang panonood upang mahanap ang mga sagot at higit pa. Ang supercharger V4 cabinet ng Tesla. Ang Tesla Supercharger V4 cabinet ay magpapatunay kung gaano kabilis, mahusay, at malawak na na-access ang EV charging. Kaya't ang supercharging system ng Tesla ay magbibigay daan sa iyo na gawin ang pinakahuling paglalakbay sa kalsada. Maaari kang maglakbay sa buong bansa at mag-empake lang ng pagkain, manatili sa mga kaibigan, at iwanan ang iyong pitaka sa bahay. Sa bilis ng pag-charge na hanggang 500 kilowatts para sa mga dekuryenteng sasakyan at nakakagulat na 1-2 megawatts para sa Tesla Semi, ito ang pinakamalakas na charger na ginawa. At ito ay tatama sa merkado sa loob ng ilang buwan. Ito ay idinisenyo upang alisin ang ilan sa mga pinakamalaking pananakit ng ulo ng EV charging na ginagawa itong mas mabilis, mas maginhawa, at naa-access sa mas malawak na hanay ng mga sasakyan kaysa dati. Ngunit marahil ang pinakamahalagang pag-upgrade ay ang bilis. Tandaan na ang V3 supercharger ay naghatid ng hanggang 250 kilowatts ng kapangyarihan, ngunit ang V4 ay tumatagal ng mga bagay ng higit pa na nagdodoble sa bilis na iyon sa 500 kilowatt para sa mga EV.
Nag-deploy si Tesla ng ilang V4, ngunit gumagana ang mga ito sa architecture ng V3. Nangangahulugan iyon na hindi sila maaaring gumana bilang V4 hanggat hindi handa ang mga cabinet ng V4. Sa kabutihang palad, iyon ay dapat bago matapos ang taong ito. Ngunit hindi iyon ang pinaka-nakakagulat na bahagi. Para sa semi-truck ng Tesla, ang numero ay mas nakakagulat. Ang V4 supercharger cabinet ay maaaring maghatid ng hanggang 1-2 megawatts ng kapangyarihan na ginagawa itong isa sa pinakamabilis na charger na ginawa. Sa loob ng maraming taon, hindi gaanong nakinabang ang long-haul trucking mula sa EV revolution dahil sa oras na kinakailangan para mag-recharge ng malalaking baterya. Ang mga truck ng diesel ay maaaring mag-refuel sa loob ng ilang minuto, habang ang mga dekuryenting truck ay traditional na nangangailangan ng mas mahabang paghinto. Ngunit sa 1-2 megawatt na pagsingil, isinasara ni Tesla ang puwang na iyon. Ang isang Tesla Semi ay maaari na ngayong makakuha ng makabuluhang pagpapalakas ng hanay sa loob lamang ng ilang minuto. Ito ang huling revolution na hinihintay ng industriya ng kargamento. Ang ilang mga negosyo ay maaari na ngayong lumipat sa mga electric fleet nang hindi isinasakripisyo ang pagiging produktibo. Ngunit ang hilaw na bilis ay hindi lamang ang bagay na gumagawa ng V4 na isang game changer. Gumawa din si Tesla ng ilang pangunahing pisikal na pag-upgrade upang mapabuti ang karanasan ng user. Pag-usapan ang pinahusay na karanasan ng user. Ang V4 supercharger cabinet ay may kasamang mas mahabang charging cable. Kung ang isang mas mahabang cable ay hindi gaanong mahalaga sa iyo, mabuti para sa maraming mga driver ng EV, nalulutas nito ang isang nakakabigo na problema. Ang mga nakaraang supercharger ng Tesla ay pangunahing idinisenyo para sa mga kotse ng Tesla, kaya ang paglalagay ng cable ay gumana lamang ng maayos para sa mga sasakyang iyon. Ngunit nang simulan ni Tesla ang pagbukas ng network nito sa iba pang mga EV, naging malinaw na hindi lahat ng mga kotse ay may kanilang mga charging port sa parehong lugar. Maraming mga driver na hindi Tesla EV ang natagpuang ang kanilang mga sarili ay kailangang pumarada ng hindi maganda. Yunat ang cable hanggang sa limitation nito o kahit naharangan ang maraming mga parking spot para lamang kumonekta. Inayos ito ng mas mahabang cable sa V4 na ginagawang mas madali para sa lahat ng uri ng EV na mag-charge ng maayos ng walang anumang abala. Ang isa pang pangunahing pag-upgrade ay pinahusay na teknolohiya sa paglamig. Ang pag-charge ay nagdudulot ng init at habang tumataas ang mga antas ng kuryente, tumataas din ang panganib ng sobrang init. Kung masyadong mainit ang isang charger, kailangan itong bumagal para maiwasan ang pagkasira na nangangahulugan ng mas mahabang oras ng pag-charge. Ang Tesla's Supercharger V4 cabinets ay may na-upgrade na cooling system na nagbibigay daan sa kanila na mapanatili ang pinakamataas na bilis ng mas matagal nang hindi nag-overheat. Patuloy na makukuha ng mga driver ng Tesla ang napakabilis na bilis ng pag-charge na kanilang ipinagdarasal, kahit na sa mainit na panahon o sa mga abalang istasyon kung saan maraming sasakyan ang nagcha-charge ng sabay-sabay. Ang malit ngunit mahalagang pagbabagong ito ay ginagawang mas madaling gamitin ang network ng pagsingil ng Tesla para sa lahat. Ngunit hindi lang iyon. Ang V4 ay nagtatakda din ng yugto para sa hinaharap ng teknolohiya sa pag-charge. Habang ang plug-in charging ay nananatiling pamantayan, inamin ni Elon Musk na ang Tesla ay nagtatrabaho sa mas advanced na mga solution sa pagsingil tulad ng wireless charging at mga automated na robotic charger. Habang patuloy na umuunlad ang teknolohiya ng baterya at nagiging mas advanced ang mga sistema ng pag-iimbak ng enerhiya, posibleng ang susunod na malaking hakbang sa pag-charge ay hindi lamang tungkol sa bilis. Maring ito ay tungkol sa pag-alis ng mga cable. Sa ngayon, gayunpaman, ang V4 supercharger cabinet ay kumakatawan sa cutting edge ng EV charging technology. Ito ang pinakamabilis, pinakamakapangyarihan, at pinaka-naa-access na charger na ginawa sa mundo, at ito ay nagmamarka ng isang malaking hakbang sa pag-unlad ng electric vehicle. Ngunit ang kalamangan ng V4 ay hindi lamang tungkol sa bilis. Ang iba pang mga problema na malulutas nito ay masisira sa iyong isipan. V4 Supercharger Cabinet at Energy Management. Nabanggit namin kanina na idinisenyo ni Elon Musk ang Tesla V4 Supercharger Cabinet upang maging tugma sa iba pang mga tatak ng EV. Siyempre, ang pagbubukas ng supercharger network sa mas maraming EV ay nangangahulugan ng mas mataas na demand. Nangangahulugan ang mas maraming kotseng nakasaksak sa mas maraming kuryente mula sa grid. Kaya paano tinitiyak ni Tesla na hindi ito hahantong sa mga pagbagal, kakulangan sa kuryente, o pagtaas ng mga gastos? Doon pumapasok ang matalinong pamamahala ng enerhiya. Isa sa pinakamalaking pagpapahusay sa V4 Supercharger Cabinet ay ang paraan ng pamamahagi nito ng kuryente sa maraming stall. Sa mas lumang mga supercharger, ang bilis ng pag-charge ay maaring bumagal kung napakaraming sasakyan ang nakasaksak ng sabay-sabay. Ang mga inhinyero ng Tesla ay nakaisip ng isang napakatalino na solution. Ang V4 ay may mas mahusay na power balancing. Ang bagong charger na ito ay maaring mamahagi ng enerhiya ng mas mahusay
na tinitiyak na kahit na ang lahat ng mga stall ay ginagamit, ang bawat kotse ay makakakuha ng pinakamahusay na posibleng bilis ng pag-charge. Ginagawa nitong mas maaasahan ang buong network at binabawasan ang mga nakakadismaya na paghina. Ang bilis at accessibility ay mahalaga. Ngunit may isa pang malaking tanong. Gaano kalinis ang kuryenteng nagpapagana sa mga charger na ito? Pagkatapos ng lahat, ang EV ay dapat na mas mahusay para sa kapaligiran. Ngunit kung sisingilin sila gamit ang kuryente mula sa maruruming pinagmumulan tulad ng carbon, mawawala ang ilan sa mga benepisyong iyon. Alam ito ni Tesla, at kasama ang V4 Supercharger Cabinet, mas pinipilit nito ang mga malinis na solusyon sa enerhiya. Maraming lokasyon ng V4 Supercharger Cabinet ang ginagawa gamit ang mga solar canopy na bumubuo ng renewable energy sa mismong site. Ang solar panel na ito ay tumutulong sa direktang pagpapagana ng mga charger na binabawasan ang pangangailangang humila ng kuryente mula sa grid. Bilang karagdagan sa solar power, gumagamit si Tesla ng megapack na storage ng baterya sa maraming charging station. Ang mga higanteng unit ng baterya na ito ay nag-iimbak ng labis na enerhiya sa mga oras ng mababang demand at ilalabas ito kapag kinakailangan, na tumutulong na balansehin ang paggamit ng kuryente at mabawasan ang strain sa grid. Ito ay lalong kapaki-pakinabang para sa high-speed charging, kung saan ang pangangailangan sa enerhiya ay maaring biglang tumaas. Sa halip na humila ng napakaraming kuryente ng sabay-sabay, maaring umasa ang system sa nakaimbak na enerhiya upang maayos ang mga bagay. Ang combination ng solar power at storage ng baterya ay nagpapababa ng mga gastos, nagpapataas ng pagiging maasahan, at ginagawang mas malinis ang pag-charge. Ito ay win-win para sa parehong Tesla at EV driver. Kung sakaling nagtataka ka kung bakit mahalaga ito, mabuti, ang V4 Supercharger Cabinet ay hindi lamang tungkol sa pagkuha ng mas maraming milya sa mas kaunting oras. Ito ay tungkol sa pag-ayos ng ilan sa mga pinakamalalaking sakit ng EV charging na ginagawang mas madali, mas madaling ma-access, at mas napapanatiling. Sa V4 Supercharger Cabinet, hindi lang si Tesla ang gumagawa ng mga EV na sasakyan, ngunit ito ang nangunguna sa mga solution sa pag-charge ng EV para sa lahat. At yon ay nagpapataas ng mas malaking tanong. Kung ito ang ginagawa ngayon ni Tesla, ano ang hitsura ng hinaharap ng pagsingil? Doon nagsisimulang maging talagang kawili-wili ang mga bagay. Ngunit bago namin ihayag ang lahat ng yon, may isa pang mahalagang pagbabago sa V4 na kailangan mong malaman. Manatili sa amin upang malaman. Kita mo, sa loob ng maraming taon, ang Tesla Supercharger ay idinisenyo na may isang uri lamang ng driver na nasa isip. Kita mo, sa loob ng maraming taon, ang Tesla Supercharger ay idinisenyo na may isang uri lamang ng driver na nasa isip. Mga may-ari ng Tesla. Yan, ang mga taong nagmamaneho ng electric Fords, Hyundais, Rivians, at iba pang brand ay nangangailangan din ng maaasahang fast charging. At marami sa kanila ang naiwang bigo sa katotohanan na ang Tesla Supercharger network, arguably the best one out there, was off-limits for them. Binabago yon ng V4 Supercharger Cabinet. Ginagawa na ngayon ng Tesla na mas madali kaysa dati para sa mga hindi Tesla EV na gamitin ang mga charger nito nang hindi tumatalon sa mga hoop. Nabanggit namin na ipinakilala ni Tesla ang isang mas mahabang cable dahil sa kanila, ngunit hindi lang iyon. Ang pinakamalaki at pinakakagyat na pag-ayos, pagsasama ng pay and go. Kung nagmamay-ari ka ng Tesla, ang pagsingil sa isang supercharger ay palaging seamless. Magsaksak ka, at ang pagbabayad ay automatikong pinangangasiwaan sa pamamagitan ng iyong Tesla account. Hindi na kailangang mag-swipe ng card o maglagay ng anumang mga detalye. Ang sistemang iyon ay gumana ng maayos para sa mga may-ari ng Tesla, ngunit hindi ito perpekto para sa mga hindi Tesla driver. Hanggang kamakailan lamang, kung kumuha ka sa isang supercharger sa isa pang EV, kailangan mong i-download ang app ni Tesla, gumawa ng account, at simulan ang session ng mano-mano. Ito ay isang dagdag na hakbang, isang nakakainis, lalo na para sa mga taong gusto lang magbayad at maningil tulad ng ginagawa nila sa isang gasolinahan. Ngunit ang V4 Supercharger Cabinet ay may mga built-in na credit card reader at tap-to-pay na mga option. Ngayon kahit sino ay maaari nang hilahin pataas, mag-swipe, o mag-tap sa kanilang card at magsimulang mag-charge. Walang kinakailangang account, eto walang app na kailangan. Dahil dito, ang mga supercharger ay parang mga traditional na istasyon ng gasolina kung saan makakapag-fuel ng mabilis at madali ang sinuman. Ang malit ngunit mahalagang pagbabagong ito ay nangangahulugan na si Tesla ay seryosong nangangako na gawing mas madaling ma-access ang network nito. Hindi na ito member-only club. Isa itong charging network para sa lahat. At ang pagbabagong iyon ay magkakaroon ng malaking epekto sa EV adoption sa kabuuan. Ang mas mahahabang cable ay nangangahulugan ng mas kaunting sakit ng ulo para sa mga hindi Tesla driver. Ginagawa ng tap-to-pay ang pagsingil na kasing simple ng pagpuno sa isang gasolinahan. Tinitiyak ng mas matalinong pamamahagi ng kuryente na kahit na sa mga oras ng abala, nananatiling mabilis ang pag-charge.
At ang pagtulak ni Tesla para sa solar at imbakan ng baterya ay magagarantiya na ang kapangyarihan sa likod ng mga charger na ito ay malinis hanggat maaari. Ang Supercharger V4 cabinet ng Tesla sa buong mundo ay isang mahusay na hakbang pasulong. Ngunit hindi ito kasing simpleng pagpapalit lamang ng mga lumang charger para sa mga bago. Sa likod ng bawat istasyon ng pagsingil ay isang web ng mga hamon sa infrastruktura, mga technical na limitation, at mga hadlang sa totoong mundo na kailangang lutasin bago ang network ay tunay na matupad ang pangako nito. Mga hamon ng Tesla V4 Supercharger Cabinet. Ang pag-upgrade sa V4 Supercharger Cabinets ay hindi kasing simple ang paghuhukay ng mga lumang istasyon at pagpapalit sa mga ito ng mga bago. Ang mga charger na ito ay humihila ng higit na lakas. At nangangahulugan iyon na ang bawat bagong location ay kailangang maingat na planuhin upang matiyak na masusuportahan sila ng nakapalibot na infrastruktura. Hindi iyon. Ang mas mabilis na bilis ng pag-charge ay nangangahulugan ng mas mataas na pangangailangan sa kuryente. Ang isang karaniwang V3 supercharger ay naghahatid ng hanggang 250 kilowatts bawat CA. Gayunpaman, ang V4 ay maring maghatid ng hanggang doble sa limitation iyon para sa mga pampasaherong sasakyan at isang nakakagulat na 2 megawatts para sa mga semi-truck ng Tesla. Iyan ay isang malaking pagtalon sa pagkonsumo ng enerhiya. And it resiktas ng isang malaking katanungan. Kakayanin ba ito ng power grid? Sa totoo lang, karamihan sa mga lungsod at highway ay hindi ginawa ng nasa isip ang ganitong uri ng pangangailangan sa enerhiya. Hindi magiging problema ang ilang kotseng nagcha-charge sa isang V4 station. Ngunit ano ang mangyayari kapag dose-dose ng mga ito ay nakasaksak ng sabay-sabay? Lahat ay humihila ng napakalaking halaga ng kuryente. Kung hindi handa ang grid, wire itong humantong sa mga pagbabago sa kuryente, mas mabagal na bilis ng pag-charge, o kahit na mga lokal na blackout sa matinding mga kaso. Ngunit ang mga limitation ng grid ay hindi lamang isang technical na problema. Pinansyal din sila. Ang pag-upgrade ng infrastruktura ng kuryente upang suportahan ang mas mataas na bilis ng pagsingil ay nagkakahalaga ng pera at kailangang bayaran ito ng isang tao. Pinalawak ng Tesla ang pakikipagsosyo nito sa mga gobyerno at kumpanya ng utility upang gawing posible ang mga pag-upgrade na ito. Ngunit sa ilang mga estado, ang pagkuha ng mga pag-apruba para sa mga bagong high-power na istasyon ay maaring maging mabagal at komplikado. Narito ang isa pang mapait na katotohanan. Mahusay ang mas mabilis na pag-charge, ngunit magkakaroon ba ito ng mas mataas na tag ng presyo? Habang lumalabas ang mga cabinet ng V4 Supercharger, ang halaga ng paggamit sa mga ito ay magiging isang malaking katanungan para sa mga driver. Palaging sinubukan ni Tesla na panatilihing mapagkumpetensya ang mga gastos sa supercharger. Kadalasang ginagawa itong mas mura kaysa sa mga fast charger ng third party. Gayunpaman, ang mas mabilis na pag-charge ay nangangailangan ng mas mataas na pinapagana na kagamitan, mas mahusay na mga sistema ng paglamig, at mas malalaking kontrata ng enerhiya na lahat ay nagdaragdag sa mga gastos. Sa ngayon, nagawa ni Tesla na panatilihing makatwiran ang mga presyo ng supercharging sa pamamagitan ng pinaghalong dynamic na pagpepresyo at mga solusyon sa pag-iimbak ng enerhiya. Ngunit habang lumalaganap ang mga charger ng V4, kailangang ipagpatuloy ni Tesla ang pagbabalanse ng pagiging affordability sa tumataas na gastos ng high-speed na infrastruktura. Isang potential na solution. Ayon sa ilang eksperto, kung mas makakaasa ang Tesla sa mga pinagmumulan ng enerhiya nito sa halip na bumili ng kuryente mula sa grid, mas may control ito sa pagpepresyo. Ngunit hindi lang iyon. Ang isa pang hamon na kinakaharap ni Tesla ay ang pagkakaroon ng charger. Mahusay ang isang mas mabilis na charger, ngunit kung hindi sapat ang mga ito, hindi ito magkakaroon ng malaking pagkakaiba. Sa mas maraming EV na dumarating sa kalsada bawat taon, ang demand para sa mga station ng pagsingil ay mabilis na tumataas. Ang problema ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng sapat na mga istasyon. Ito ay tungkol sa paglalagay sa kanila kung saan sila higit na kailangan. Ang Tesla ay agresibong pinalawak ang network nito, ngunit sa ilang mga lugar, ang mga supercharger ay kakaunti pa rin at malayo sa pagitan na humahantong sa mahabang oras ng paghihintay, lalo na sa panahon ng mga peak na panahon ng paglalakbay. Ang magandang balita, sisingilin ng mga V4 charger ang mga kotse ng mas mabilis na ang mga oras ng paghihintay ay dapat na natural na bumaba. Kung ang isang kotse na dati ay tumatagal ng 30 minuto upang mag-charge ngayon ay tumatagal lang mas mababa sa ilang minuto, ibig sabihin, mas maraming sasakyan ang maaring dumaan sa isang istasyon sa parehong tagal ng oras. Nagtatrabaho din si Tesla sa predictive station management. Hatiin natin ito. Nangangahulugan lamang ito na ang mga driver ay binibigyan ng real-time na data ng situation sa mga istasyon ng pagsingil. Ang software ay nagmumungkahi din ng mga istasyon na may pinakamaikling oras ng paghihintay upang mabawasan pa ang pagsisikip.
Kung ang Tesla ay naabot na ang 500 kilowatt na bilis gamit ang V4, ano ang susunod? Maarbang maging mas mabilis ang pag-charge? Ang sagot ay oo, at maaring hindi ito tumagal hanggat iniisip mo. Isa sa mga pinakamalaking development na dapat panoorin ay ang napakabilis na teknolohiya ng baterya. Sa ngayon, ang bilis ng pag-charge ay limitado, hindi lamang ng charger, kundi ng baterya mismo. Ang mga baterya ng lithium-ion ngayon ay maaari lamang sumipsip ng kapangyarihan ng napakabilis bago mag-overheat o masira. Ngunit maaaring baguhin iyon ng mga susunod na generasyong solid-state na baterya. Nangangako ang mga solid-state na baterya na magiging mas magaan, mas ligtas, at higit sa lahat, may kakayahang mag-charge sa loob lamang ng ilang minuto nang hindi nag-overheat. Kung i-crack ng Tesla ang code sa mass-producing ang mga ito sa sukat, makikita natin ang isang mundo kung saan ang isang full charge ay tumatagal ng wala pang isang minuto. Iyan ay kaginhawaan sa antas ng gasolinahan. Ang isa pang lugar na tinutuklasan ni Tesla ay ang wireless charging. Pag-isipan ito. Pumasok ka sa isang istasyon ng supercharger at hindi mo na kailangang isaksak ang iyong sasakyan. Automatikong magsisimulang mag-charge ang kotse sa sandaling pumarada ka sa ibabaw ng charging pad. Ang wireless charging ay hindi bago, ngunit ang paggawa nitong mahusay para sa high-speed charging ay isang napakalaking hamon. Ang mga kasalukuyang wireless charger ay mabagal, ngunit kung ang Tesla ay makakabuo ng isang high-power na version, maaari nitong ganap na baguhin ang EV charging. Wala nang mga cable, wala nang naghihintay, walang putol, automatikong paglipat ng kuryente. Tinitingnan din ni Tesla ang mga robotic charging solution. Ang Tubos robot charger ay ganap na automated na mga armas na umaabot at sumasaksak ng hindi kailangang gawin ng driver. Lalo itong magiging kapaki-pakinabang para sa mga plano ng robotaxi ng Tesla, kung saan ang mga self-driving na kotse ay kailangang singilin ang kanilang mga sarili nang walang intervention ng tao. Kasabay nito, hindi tumitigil si Tesla sa V4. At kung may itinuro sa atin ang kasaysayan, ito ay kapag ang Tesla ay nagtakdang magbago ng isang bagay, hindi lamang nito ito pagpapabuti, ito ay ganap na nililinaw. Kung sa tingin mo ang Tesla ay ang tanging kumpanya na gumagawa ng mga bagyo sa mga EV charger, kung gayon ang makikita mo ay hindi makapagsalita. Tesla V4 at iba pang napakabilis na F-charger. Habang ang supercharger V4 cabinet ng Tesla ay nagtutulak ng bilis ng pagsingil sa bagong taas, hindi lang ito ang laro sa bayan. Ang iba pang mga automaker, charging network, at tech na kumpanya ay nakikipagkarera din na bumuo ng mas mabilis, mas mahusay na mga solution sa pagsingil. Ang ilan ay tumutuon sa hilaw na bilis na naglalayong tumugma o kahit na malampasan ang 500 kilowatt peak power ng Tesla. Ang iba ay gumagamit ng ibang diskarte, nag-explore ng wireless charging, ultra-high voltage system, o battery swapping bilang mga alternatibong paraan upang malutas ang parehong problema. Paano natin masisingil ang mga dikuryenteng sasakyan ng mabilis at maginhawa hanggat maaari? Matagal nang nangunguna si Tesla sa mabilis na pagsingil, ngunit nakakakuha ang mga kakompetensya. Ang mga network tulad ng Electrify America, Ionity, at EVgo ay naglalabas ng kanilang mga high-powered na charger, habang ang mga automaker gaya ng Porsche, Lucid, at NIO ay gumagawa ng napakabilis na EV charging solution. Ang labanan para sa pinakamabilis, pinakamaginhawang karanasan sa pag-charge ay umiinit at magandang balita iyon para sa mga driver ng EV sanman. Kung mayroong isang kumpanya na sinusubukang hamunin ang pangingibabaw ni Tesla sa North America, ito ay Electrify America. Original na sinimulan ng Volkswagen bilang bahagi ng pag-aayos ng diesel emission nito, mabilis na lumago ang network. Ipinagmamalaki na nito ngayon ang libu-libong charger sa buong US. Electrify America's pinakabagong hyper-fast charger na nag-aalok ng bilis na hanggang 350 kW. Kaya ang mga ito ang pinakamabilis na hindi Tesla charger na malawakang magagamit. Kahanga-hanga iyon, ngunit kulang pa rin ito sa 500 kW V4 supercharger cabinet ng Tesla. Gayunpaman, ang puwang ay hindi lamang tungkol sa kapangyarihan. Ito ay tungkol din sa kahusayan at pagiging maasahan. Bilang panimula, makapangyarihan ang mga charger ng Electrify America. Gayunpaman, sila ay sinalanta ng hindi pare-parehong pagganap. Maraming mga driver ng EV ang nag-uulat na dumarating sila sa isang istasyon na may label na 350 kW lamang upang makita na ang kanilang sasakyan ay naniningil sa mas mababang bilis dahil sa pagbabahagi ng kuryente sa pagitan ng mga charger, lumang software, o may sira na hardware. Ang Tesla, sa kabilang banda, ay nagtayo ng reputation nito sa isang maayos, plug-and-go na karanasan na may kaunting downtime at hindi na kailangang maglikot ng mga app or mga screen ng pagbabayad. Iyon ay sinabi, ang Electrify America ay may isang malaking kalamangan, mas malawak na pagkakatugma ng sasakyan. Hindi tulad ng network ng Tesla, na kamakailan lamang ay nagsimulang tanggapin ang mga hindi Tesla EV, ang Electrify America ay buksa sa lahat ng mga tatak mula sa simula. Maring ma-access ang mga driver ng Rivians, Fords, Hyundais,
At iba pang EV ang buong bilis ng mga charger nito nang hindi nangangailangan ng mga adapter or special na membership. Ayon sa mga tagamasid sa industriya ng EV, ang tunay na pagsubok para sa Electrify America ay kung maari itong tumugma sa pagiging maasahan ng Tesla. Ang bilis ay mahalaga, ngunit kung ang isang charger ay wala sa ayos o naghahatid ng hindi pare-parehong kapangyarihan, hindi mahalaga kung gaano ito kabilis. Sa kabila lang ng karagatan, meron ding mga solution sa pag-charge ng EV na nakakaakit. Ang pangunahing katunggali sa supercharger network ng Tesla sa Europe ay ang Ionity, isang joint venture sa pagitan ng BMW, Mercedes-Benz, Ford, Volkswagen, at Hyundai. Hindi tulad ng Electrify America, na nagsimula bilang nag-iisang proyekto, ang Ionity ay binuo mula sa simula bilang isang collaborative na pagsisikap na bigyan ang mga European EV driver ng alternatibo sa network ng Tesla. Ang pinakabagong generation ng mga charger ng Ionity ay nag-aalok ng hanggang 350 kilowatts katulad ng Electrify America. Gayunpaman, tulad ng sa US, iba ang mga pagtatanghal sa totoong mundo. Halimbawa, maaring samantalahin ng mga sasakyan tulad ng Porsche Taycan ang mga matataas na bilis na ito salamat sa kanilang 800-volt na arkitektura. Higit pa tungkol dyan mamaya. Gayunpaman, ang iba ay limitado sa kakayahan ng kanilang mga baterya na tumanggap ng kapangyarihan ng mabilis. Ang isang bagay na nagawa ng Ionity ay ang paglalagay ng station. Maraming Ionity charger ang nakaposisyon sa mga pangunahing highway at ruta ng paglalakbay na ginagawang perpekto ang mga ito para sa mahabang biyahe sa kalsada sa buong Europa. Gayunpaman, ang Tesla ay mayroon pa ring kalamangan sa mga tuntunin ng saklaw at pagiging maasahan na may higit pang mga location ng supercharger at isang reputation para sa maayos na operation. Okay, bago natin makalimutan, pag-usapan natin ang Porsche Taycan. Bagamat karamihan sa mga EV ngayon ay gumagamit ng 400-volt na sistema ng baterya, ang ilang kumpanya ay lumilipat patungo sa 800-volt na arkitektura na nagbibigay daan para sa mas mabilis na pag-charge at mas mahusay na kahusayan. Dalawa sa pinakamalaking pangalan na nangunguna sa pagtulak na ito ay ang Porsche at Lucid Motors. Ang Porsche Taycan ay isa sa mga unang consumer EV na may 800-volt system. Hatiin natin ito. Nangangahulugan lamang ito na maaari itong mag-charge sa 270 kilowatts sa mga katugmang charger. Iminumungkahi ng mga ulat ng media na maaari itong umabot mula 10 hanggang 80% singil sa loob lamang ng 8 minuto. Yan ay isang seryosong pagpapabuti sa karamihan ng 400-volt EV. Kung nakita mong kamangha-mangha iyon, hindi mo pa narinig ang tungkol sa Lucid Air ng Lucid Motors. Ang 900-volt na sistema ng baterya ng Lucid ay nagbibigay daan sa pag-charge sa bilis na higit sa 300 kilowatt, kaya isa ito sa pinakamabilis na nagcha-charge na EV na available ngayon. Samantala, ang Tesla ay nananatili sa mga 400-volt system sa ngayon, ngunit na-optimize ang mga baterya at mga sistema ng paglamig nito upang mag-charge sa napakataas na bilis. Ang ilan ay naniniwala na ang Tesla ay maaring lumipat sa 800 volts sa hinaharap na mga modelo, ngunit sa ngayon ay patuloy nitong pinipino ang kasalukuyang arkitektura nito sa halip na tumalon. Habang ang karamihan sa mga kumpanya ay nakatuon sa mas mabilis na pagsingil, ang Chinese automaker na NIO ay gumawa ng isang ganap na naiibang diskarte, pagpapalit ng baterya. Sa halip na hintaying mag-charge ang iyong baterya, pumunta ka lang sa isang NIO power swap station at aalisin ng isang robotic system ang iyong naubos na baterya at papalitan ito ng isang ganap na naka-charge sa loob ng 3 hanggang 5 minuto. Ito ay ganap na nag-aalis ng oras ng pagsingil kahit man lang para sa mga may-ari ng NIO. Ang catch? Ang pagpapalit ng baterya ay nangangailangan ng lahat ng sasakyan na gumamit ng parihong standardized na mga pack ng baterya na naglilimita sa pagiging tugma. Sa ngayon, ang pagpapalit ng baterya ay gumana ng maayos sa China, kung saan ang NIO ay merong mahigit 2,000 swap station at nadaragdagan pa. Gayunpaman, ang pagpapalawak sa modelong ito sa buong mundo ay magiging isang hamon, lalo na dahil ang karamihan sa mga automaker ay nakatuon sa pagpapabuti ng mabilis na pagsingil sa halip na pagpapalit. Nangunguna pa rin ang Supercharger V4 cabinet ng Tesla sa mga tuntunin ng peak power na may 500 kilowatt na bilis ng pagsingil. Salamat sa pananatili sa amin. Sa palagay mo, may iba pang tagagawa ng EV na matatalo ang Tesla Supercharger V4? Ibahagi ang iyong mga opinion sa amin sa section ng komento. Kung nasiyahan ka sa video, ibahagi, at mag-subscribe sa aming channel. Gayon din, i-click ang sumusunod na video sa iyong screen at masisiyahan ka dito.